Isa ka rin ba sa mga naghihintay kung anong kulay ang magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa darating na taong 2026? Ayon sa Chinese astrology, ang 2026 ay tinatawag na Year of the Fire Horse. Ito ay isang taon na puno ng galaw o movement, tapang at mga pagbabago. Kilala ang Fire Horse sa mainit nitong enerhiya, pagiging mapangarapin at hindi matatawarang determinasyon. Pero dahil puno ito ng apoy, kailangan din natin ng mga kulay na magpapakalma at magdadala ng balanse. Sabi nga ng mga feng shui experts, ang mga kulay ay hindi lang basta dekorasyon dahil may kakayahan itong baguhin ang daloy ng enerhiya sa ating paligid at kahit sa loob ng ating mga isipan. Kaya sa videong ito ay aalamin natin ang 5 pinakaswerteng kulay para sa taong 2026. Ang mga kulay na sinasabing magdadala ng pag-angat, paghilom at bagong simula. Siguraduhin mong tapusin hanggang dulo dahil baka isa sa mga kulay na ito ang simbolo ng liwanag at kasaganahan sa bagong yugto ng buhay mo. Kaya't, simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Number 1. Red o pula. At syempre, unahin na natin ang kulay pula na itinuturing na pinakamaswerteng kulay ngayong 2026. Ang pula ay kulay ng apoy, lakas at sigla, eksaktong katangian ng Fire Horse. Sa kulturang Tsino, ito ang kulay ng kasiyahan, tagumpay at proteksyon laban sa malas. Kaya hindi nakapagtatakang maging number 1 ito sa ating listahan. Sa 2026, pinaniniwalaang ang pagsusuot ng kulay pula ay magpapataas ng iyong kumpiyansa at magdadala ng positibong enerhiya. Ang mga matitingkad na shades ng red gaya ng scarlet red, cranberry red, vermilion red at iba pang shades nito ay pinaniniwalaang simbolo ng nag-aalab at matapang na kalooban. Kung may balak kang magsimula ng negosyo, pumasok sa bagong trabaho o ipaglaban ang iyong mga pangarap, ito ang kulay ng aksyon at determinasyon. Maaaring isama ito sa pang-araw-araw mong kasuotan kagaya ng simpleng pagsusuot ng pulang bracelet, paggamit ng pulang bag, pulang wallet o kahit sapatos na pinaniniwalaang magdudulot ng positibong epekto sa energy mo. Pwede ka ring maglagay ng touch of red sa bahay gaya ng mga throw pillows o wall art para pumasok ang passion at motivation sa espasyo mo. Ang pula ay paalala na kahit mahirap ay kaya mong lumaban. May apoy sa loob mo na kailangan mo lang ulit sindihan. Number 2. Gold o ginto. Sunod naman ay ang kulay ginto o gold. Matagal na itong simbolo ng yaman, tagumpay at self-worth. Sa taon ng Fire Horse, ang gold ay kumakatawan sa metal at earth elements na parehong nagbibigay ng balanse at stability sa sobrang init ng taon. Pinaniniwalaang kapag ginagamit mo ang kulay na ito, tumutulong ito sa paghatak o pagmagnet ng mas maraming chances at opportunities na magdadala rin ng mas lumalakas na tiwala mo sa sarili. Maaari mong subukang maglagay ng gold accents sa paligid mo, gaya ng gold frame sa desk mo, gold wallet, o kahit gold accessories. Hindi mo kailangang maging marangya para maramdaman ang energy ng ginto. Minsan, sapat na yung mindset ng abundance, yung paniniwalang deserve mo ring umasenso. Sabi nga nila, when you see yourself as valuable, the world reflects that back to you. Kaya kung gusto mong i-attract ang prosperity ngayong taon, maglagay ng konting gold sa iyong outfit o working space. Hindi lang ito magpapaganda ng paligid mo. Magpapaalala rin ito sa iyo na karapat-dapat ka sa lahat ng biyayang darating sa taon ng Fire Horse. Number 3.
emerald green. Ang pangatlo sa pinakaswerteng kulay sa taong 2026 ay ang emerald green, ang kulay ng kalikasan, buhay at pag-asa. Sa gitna ng matinding enerhiya ng Fire Horse, ang berde ay kumakatawan sa balanse at paghilom. Ayon sa Feng Shui, ang green ay konektado sa wood element na nagdadala ng growth at harmony. Kung gusto mong magsimula ulit, whether sa career, relationship o personal journey mo, ito ang kulay na dapat mong yakapin. Ang mga matitingkad na kulay na kasing shade ng emerald kagaya ng moss green, jade green, lime green at iba pa ay pwedeng gawing mga alternatibo. Maaari mo ring mapakinabangan ang hatid nitong swerte sa pamamagitan ng paglalagay ng halaman sa bahay tulad ng jade plant, money tree o lucky bamboo para ma-attract ang positive energy. Kung hindi ka fan ng green outfit, pwede mo pa ring isama ito sa accessories gaya ng jade bracelet o emerald pendant. Ang berde ay paalala na hindi kailangang madalian ang pag-angat. Lahat ng bagay ay tumutubo sa tamang oras. Kaya ngayong 2026, hayaan mo na ipaalala ng berde na huminga ka, magpahinga, at maniwalang unti-unting magiging maayos din ang lahat. Number 4. White o puti. Para sa taong 2026, ang kulay puti o white ay isa ring lucky color. Ang puti naman ay kulay ng kalinisan, katahimikan, at bagong simula. Sa sobrang dami ng nangyayari sa paligid, minsan ay kailangan din natin ng reset. Ang white ay konektado sa metal element sa Feng Shui at ito ay sumisimbolo sa clarity at focus. Kapag magulo ang isip mo o parang mabigat ang paligid, subukan mong magsuot ng kulay puti o gumamit ng puti sa iyong personal space. Maaaring palitan ng kulay puti ang mga bedsheet, kurtina o mga gamit sa mesa. Mapapansin mong mas magaan ang enerhiya at mas kalmado ang pakiramdam. Sa trabaho naman, magandang isuot ito kapag kailangan mo ng malinaw na pag-iisip at tamang desisyon. Ang puti ay parang blankong canvas. Ikaw ang bahalang magpinta ng bagong simula. Kaya ngayong darating na bagong taon, hayaan mong linisin ng puti hindi lang ang paligid mo, kundi pati ang isip at puso mo. Dahil minsan, bago magsimula ulit, kailangan mo munang maging clear sa kung anong gusto mo talagang mangyari. Number 5. Blue. At panghuli pero hindi pa huhuli ay ang asul o blue, ang kulay ng tubig na magdadala ng kalinawan at karunungan. Ang blue ay nagsisilbing pampakalma sa matinding init na dala ng Fire Horse sa 2026. Konektado ito sa water element na tumutulong magdala ng emotional balance at focus. Kung madalas kang ma-stress o napapagod, gamitin ang kulay na ito para ibalik ang katahimikan sa isip mo. Pwede kang gumamit ng blue bedsheet, kurtina, tumbler o kahit wallpaper sa phone. Mapapansin mong parang mas madali kang makahinga. Sa trabaho o negosyo, maganda rin itong isuot kapag kailangan mong magdesisyon ng malinaw at kalmado. Ang asul ay paalala na hindi mo kailangang ipilit lahat. Minsan, kailangan mo lang dumaloy at magtiwala sa proseso. Kaya ngayong 2026, hayaan mong maging paalala sa iyo na ang blue, na kahit gaano ka ka-passionate o ka-driven, mahalaga pa rin ang pahinga at balanse. At para naman sa Color of the Year 2026 ayon sa Pantone, ito ay tinatawag na Transformative Teal. Isa itong nakakaengganyong halo ng asul at berde, malalim pero may liwanag, at tahimik pero puno ng enerhiya. Ang Transformative Teal ay simbolo ng pagbabago, balanse, at panibagong simula. Sakto ito sa enerhiya ng 2026, kung saan marami sa atin ang nasa pagitan ng dalawang yugto. Gusto nang magbago pero medyo natatakot pa. Ang kulay na ito ay hindi lang maganda sa mata kundi may psychological effect din.
Nagbibigay ito ng calmness at focus habang nag-i-inspire ng creativity at optimism. Sa mga lugar ng pagninilay o workspace, pwede mong gamitin ang transformative teal sa pader, accent pieces gaya ng throw pillows, rugs o desk organizers. Kung gusto mo ng mas subtle approach, pwede rin sa accessories tulad ng teal notebook, tumbler, phone case o lampshades. Mga simpleng bagay lang, pero malaki ang epekto sa energy sa paligid mo. Sa fashion naman, nagbibigay ang transformative teal ng calm sophistication. Halimbawa, pwede kang magsuot ng teal blazer, scarf o bag para magmukhang composed at confident, pero hindi over the top. Pwede rin sa shoes o jewelry, pero instant boost sa presence mo. Sa personal development o mindset perspective, simbolo ang kulay na ito ng transition at growth. Parang sinasabi sa atin ng transformative teal na okay lang magbago, okay lang magpahinga, at bawat hakbang patungo sa bagong simula ay mahalaga. Sa 2026, hayaang maging guide ang kulay na ito sa buhay mo, sa trabaho, relationships o kahit sa personal goals. Sa bandang huli, tandaan natin na ang mga kulay ay hindi magic na biglang magpapabago ng takbo ng buhay. Pero isa silang paalala na bawat kulay ay may dalang mensahe. Ang asul ay paalala na huminga ka at magpahinga. Ang berde ay paalala na patuloy kang lumalago. Ang puti ay simbolo ng bagong simula. Ang ginto ay paalala ng iyong halaga. At ang pula ay paalala na may apoy sa loob mo na handang lumaban at magliwanag. Ang mga kulay ay gabay lamang, pero ang tunay na swerte ay nagmumula sa iyo, sa iyong determinasyon, pananampalataya at paniniwala sa sarili. Ikaw kaibigan, anong kulay kaya ang tutugma sa enerhiya mo sa taong 2026? I-comment mo naman sa baba kung alin ang sa tingin mong magdadala sa iyo ng swerte. Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out.